Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, si Aling Elena ay pauwi na mula sa palengke nang harangin siya ng isang malupit na pulis na nagngangalang Ricardo de Leon. Ang kanyang lumang motorsiklo ay sinira, at siya ay sinampal hanggang sa magdugo. Ang kanyang anak na si Clara, isang estudyante sa high school, ay buong tapang na tumindig upang ipaglaban ang katarungan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang madilim na sabwatan na kinasasangkutan ng matataas na opisyal ang unti-unting nabubunyag. Ang kalangitan sa bayan ng San Roque sa probinsya ng Laguna ay tila nag-aapoy sa tindi ng sikat ng araw. Ang init ay gumuguhit sa bawat balat, nagpapatuyo sa lalamunan ng sinumang maglakas loob na lumabas. Ang aspalto sa kalsada, na bitak-bitak na dahil sa katagalan, ay kumikinang na tila salamin, pinipilit ang mga dumaraan na maningkit ng mata. Si Aling Elena, isang babaeng nasa mga 60 taong gulang na, ay dahan-dahang minamaneho ang kanyang luma at pinag-ipunan ng motorsiklo. Ang kanyang katawan ay may kahinaan na dala ng edad, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling matatag, pinatigas ng maraming taon ng pagkayod para sa kanyang nag-iisang anak. Suot niya ang isang kupas na blusang may bulaklak, isang mahabang palda na maayos na nakabalot sa kanyang baywang, at simpleng tsinelas na itim. Ang kanyang mahabang buhok, na may mga puti ng hibla, ay nakapusod ng maliit sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay bas ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng determinasyon. Mula sa palengke, dala niya ang mga pinamili, sariwang gulay, ilang pirasong isda, at isang maliit na sako ng bigas, ang mga bagay na bumubuhay sa kanila araw-araw. Ang kalsada sa mga oras na iyon ay tahimik. Kakaunti lamang ang mga taong dumaraan, karamihan ay nakabisikleta o nagtutulak ng kani-kanilang kariton. Ang matinding init ay nagpapabagal sa lahat ng bagay, na tila ang bawat kilos ay isang pakikipaglaban sa nagbabagang hangin. Dahan-dahan lamang ang takbo ng motorsiklo ni Aling Elena, paminsan-minsa ay lumilingon sa kaliwat kanan upang tiyaking ligtas ang kanyang daan. Wala ni katiting na pahiwatig na ang tanghaling iyon ay magiging isang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong pag-uwi, isang gawaing paulit-ulit na niyang ginawa sa loob ng maraming taon nang walang anumang problema. Ngunit sa likod ng nakakapasong sikat ng araw, isang panganib ang tahimik na nag-aabang sa dulo ng kalsada. Mula sa di kalayuan, biglang lumitaw ang isang malaking anino na nakatayo sa gitna ng daan. Ang kayumangging uniporme ng pulis ay hapit na hapit sa kanyang mataas at matipunong katawan. Ang kanyang mukha ay matigas, ang panga ay prominente, at ang mga mata ay nanlilisik na parang naghahanap ng gulo. Siya si isa Ricardo de Leon, isang pulis na kilala sa buong bayan dahil sa kanyang magaspang na pag-ugali at arogansya. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso, nakatayo siyang parang hari ng kalsada, pinipilit ang sinumang dumaan na huminto. Nagulat si Aling Elena, kumabog ang kanyang dibdib, ngunit agad niyang binagalan ang takbo ng motorsiklo hanggang sa tuluyan itong huminto sa harap mismo ng lalaki. Sa isang iglap, ang kapaligiran ay naging tensyonado. Ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng hangin ay tila naglaho, napalitan ng aurang puno ng pananakot na nagmumula kay De Leon. Si Aling Elena, na ang tanging nais ay makauwi ng mapayapa, ay nahaharap ngayon sa isang taong nagbabadya ng malaking panganib at hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang mabangis na titig ni De Leon ay sapat na upang iparamdam sa kanya na hindi ito isang ordinaryong pag-iinspeksyon. Ito ang simula ng isang bangungot na babago sa buhay niya at ng kanyang kaisa-isang anak. Nakatayo si isa Ricardo de Leon sa harap ni Aling Elena, ang kanyang malaking katawan ay tila isang pader na humaharang sa sikat ng araw. Nakahalukip-kip pa rin ang kanyang mga braso, isang postura ng kapangyarihan at paghamak. Ang kanyang boses, malakas at magaspang, ay bumasag sa katahimikan ng tanghali. Lisensya at rehistro, utos niya, na may matalim na tingin na puno ng hinala, na para bang si Aling Elena ay isang pusakal na kriminal. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi tulad ng isang alagad ng batas na naglilingkod sa mamamayan, kundi tulad ng isang Panginoon ng kalsada na sabik makahanap ng pagkakamali. Agad na bumigat ang hangin, na para bang ang init ng tanghali ay naging mga baga na pumipigas sa dibdib. Sa kabila ng pagod, nanatiling kalmado si Aling Elena. Ibinaba niya ang stand ng kanyang motorsiklo, dinukot mula sa kanyang maliit na bayong ang mga dokumentong hinihingi at iniabot ito. Ang rehistro ng motor ay bago pa, ang kanyang lisensya ay nasa kanya,
at kahit ang buwis ng sasakyan ay kababayaran lamang niya noong nakaraang buwan. Lahat ay kumpleto, lahat ay legal, lahat ay ayon sa batas. Alam niyang wala siyang pagkakamali at dahil sa paniniwalang iyon, tiningnan niya si De Leon ng walang takot. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa si Aling Elena na pagkatapos nito ay papayagan na siyang magpatuloy sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang mga mata ni De Leon ay nagpapahiwatig ng ibang bagay. Mayroong maruming laro na inihanda na pala ito. Dahan-dahang sinuri ni De Leon ang mga dokumento na para bang sinasadyang pakabahin si Aling Elena. Pinagbabalik-balik niya ang mga papel, nagkukunwaring binabasa itong mabuti at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malakas. Nanatiling mabagsik ang kanyang mukha na tila may nakitang mali. Sa huli, isinara niya ang mga dokumento ng padabog at isinauli ito. Sa isang tonong puno ng akusasyon, itinuro niya ang helmet na suot ni Aling Elena. Hindi standard ang helmet mo. Hindi ito ligtas. Peligroso sa daan, sabi niya. Ito ay malinaw na paglabag sa batas trapiko. Ngunit ang helmet na iyon, bagamat simple, ay matibay pa at tumutupad sa tungkulin nitong protektahan ang ulo. Alam ng sinumang makakakita na ang akusasyon ay isang dahilan lamang na gawa-gawa. Sa puntong iyon, napagtanto ni Aling Elena na hindi isang makatarungang tagapagpatupad ng batas ang kanyang kaharap, kundi isang tiwaling opisyal na naghahanap ng sariling kapakinabangan. Ang tingin ni De Leon ay lalong tumalim, parang isang mabangis na hayop na natagpuan na ang kanyang biktima. Hindi na siya nagsalita tungkol sa mga alituntunin. Nagsalita siya sa isang tonong mapilit, isang tonong nanggigipit. At mula sa kanyang matikas na tindig at malamig na mukha, alam ni Aling Elena na hindi madaling matatapos ang problemang ito. Ito ang simula ng isang interogasyon na hindi para ipatupad ang batas, kundi para pasukuin ang isang maliit na mamamayan gamit ang takot. Humakbang si De Leon. Ang kanyang malaking katawan ay tila lalong lumaki, tinatakpan ang buong pananaw ni Aling Elena. Sa isang malakas na boses na puno ng galit, sinigawan niya si Aling Elena na bumaba agad sa motor. Ang sigaw na iyon ay umalinggaw sa tahimik na kalsada ng baryo, na biglang nagdulot ng matinding takot. Si Aling Elena, na ang tanging nais ay makauwi ng payapa, ay napilitang sumunod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang stand ng kanyang motorsiklo, pinatay ang makina, at tinanggal ang susi. Ginawa niya ang lahat ng ito, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang paglaban sa sandaling iyon ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula na siyang makaramdam ng masamang pangitain. Ang mga residente na dumaraan ay nagsimulang huminto, lumingon at magbulungan. Nagtataka sila kung bakit ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng blusa at palda ay tinatrato ng ganito kalupit ng isang pulis. Ilang mga bata na pauwi mula sa eskwela ay huminto rin, hawak ang kanilang mga bag at nanonood ng may pagkalito. Subalit, walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang pangalan ni De Leon ay kilala na bilang isang pulis na mabangis, malupit, at madalas mangikil sa mga residente. Alam ng mga tao na kapag siya ang iyong nakabangga, ang mahihina ay laging talo. Tiningnan ni Aling Elena ang mukha ni De Leon, umaasa na may natitira pang konsensya sa lalaking iyon. Ngunit, ang tanging nakita niya ay isang tingin na puno ng kayabangan. At bigla, lumabas sa bibig ni De Leon ang mga salitang nagpatindig ng balahibo ni Aling Elena. Sa malamig na tono, sinabi niya, kung gusto mong mabalik ang motor mo, magbayad ka ng 5,000 piso ngayon din. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang tainga, hindi bilang isang babala ng batas, kundi bilang isang hayagang pangingikil. Ang halagang iyon ay malinaw na imposible para sa isang matandang babae na simpleng nabubuhay sa maliit na kita mula sa pagtitinda sa palengke. Natigilan si Aling Elena, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bayong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang multang ganoon kalaki ay hindi lamang hindi makatwiran, kundi isang insulto sa kanyang pagkatao. Alam na alam niyang kumpleto ang kanyang mga dokumento, maayos pa ang kanyang motor, at ang helmet na suot niya ay sapat para magbigay proteksyon. Walang dahilan para hingan siya ng ganoong kalaking halaga. Ngunit si De Leon ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, na para bang sigurado siyang walang sinuman ang maaaring lumaban sa kanya.
Ang mainit na tanghaling iyon ay naging saksi kung paano ang kapangyarihan ay maaaring gamitin ng walang pakundangan upang apihin ang mga maliliit. Inayos ni Aling Elena ang kanyang pagkakatayo, kahit na ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manginig. Sa isang boses na malinaw at matatag, sinabi niyang ang hinihingi ni De Leon ay hindi makatwiran. Wala akong kasalanan. Kumpleto ang mga papeles ko at wala akong ganyang kalaking pera, sabi niya ng may diin. Bagamat nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ang pagtanggi niya ay hindi lamang dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil alam niyang nasa panig siya ng tama. Siya ay isang ina na sanay na sa hirap ng buhay. Hindi siya madaling pasukuin ng simpleng pananakot. Malinaw na lumabas ang kanyang mga salita, hinahati ang mainit na hangin ang tanghali na tila isang sampal pabalik sa arogansya ni De Leon. Ngunit sa halip na umatras, umisi lamang si De Leon. Ang kanyang ngiti ay naging isang mabangis na ekspresyon na puno ng nag-aalab na galit. Ang kanyang mukha ay lalong naging nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay naningkit na tila nakahanap ng dahilan upang ilabas ang kanyang kabangisan. Humakbang siya, ibinaba ang kanyang malaki at matigas na kamay. At nang walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Elena. Ang tunog ng sampal ay napakalakas, umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada na nagpagulat sa mga nanonood na residente. Napasuray ang katawan ni Aling Elena at ang kanyang ulo ay tumagilid. Agad na pumutok ang kanyang labi at dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang baba. Ang helmet na kanina isuot niya ay natanggal, bumagsak sa aspalto at gumulong papalayo. Umurong siya, halos matumba, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay sinikap pa ring suportahan ang kanyang katawan. Samantala, si De Leon ay nakatayo ng tuwid, taas noo, at may kasiyahang nakatingin na parabang ang kanyang ginawa ay isang maliit na aral lamang para sa isang hamak na mamamayan na naglakas loob na sumuway. Ang mga residenteng nakasaksi ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig dahil hindi nila kayang makita ang karahasang ginawa sa isang matanda at mahinang babae. Ngunit, wala ni isa man ang naglakas loob na lumapit. Ang takot sa reputasyon ni De Leon ay nagpako sa kanilang mga paa sa kinatatayuan. Samantala, si Aling Elena, kahit na may dugo sa kanyang labi, ay tumingin pabalik ng may mga matang puno ng paglaban. Maaaring bumagsak siya sa pisikal, ngunit ang determinasyon sa loob niya ay nananatiling nakatindig. Sa ilalim ng sikat ng araw, isang maliit na paglaban mula sa isang karaniwang mamamayan ang isinilang, at iyon ang nagtulak kay De Leon na lalo pang igiit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mas matinding kalupitan. Si De Leon, na nag-aapoy na sa galit, ay tila hindi pa nasiyahan sa pananakit lamang sa isang matandang babae. Sa magaspang na mga hakbang, nilapitan niya ang lumang motorsiklo ni Aling Elena, ang sasakyang naging saksi sa kanyang mga taon ng pagsusumikap. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang paa na nakasuot ng itim na combat boots ay malakas na tumama sa gilid ng motor. Isang malakas na kalabog ang umalingaw habang ang motorsiklo ay bumagsak sa aspalto. Ngunit hindi doon tumigil si De Leon. Patuloy niya itong sinipa, tinapakan ng buong bagsik, na para bang gusto niyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit sa isang bagay na walang kalaban-laban. Bawat tapak ay lumilikha ng tunog ng pagkabali, ang salamin ay nabasag, ang ilaw sa harap ay nadurog, at ang upuan na luma na ay napunit ng walang awa. Si Aling Elena, na may dugo pa rin sa labi, ay sinubukang pigilan siya. Sa mga paang nanginginig, hinawakan niya ang likod ni De Leon, sinusubukang itigil ang malupit na gawain nito. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pakiusap, nagmamakaawa na tumigil na si De Leon. Ngunit ang kanyang mga kamay na may kulubot na ay walang lakas para pigilan ang isang taong may malaki at matipunong katawan. Lumingon si De Leon nang may mabangis na tingin at malakas na itinulak si Aling Elena hanggang sa ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa lupa. Dahil sa impact, napasubsob si Aling Elena. Ang kanyang mga tuhod at siko ay nasugatan. Dumaloy ang dugo mula sa balat na nagasgas sa aspalto. Sa halip na maawa, tumawa si De Leon. Ang kanyang tawa ay malakas at nakakakilabot, puno ng kasiyahan na parabang nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki sa kapangyarihang ginamit niya para apihin ang isang maliit na mamamayan. Sa gitna ng kanyang kabaliwan, lumakad siya patungo sa motorsiklo na wasak na at may dinukot mula sa kanyang belt bag.
Isang maliit na bote na naglalaman ng gasolina na sadya niyang dinala. Isang patunay na ang kanyang ginawa ay hindi lamang dala ng biglaang emosyon, kundi isang aksyon na inihanda para manggipit at manira. Sa isang kilos na walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang gasolina sa katawan ng motor. Ang matapang na amoy ay agad na kumalat sa hangin na nagpaatras sa mga nanonood dahil sa takot. At bago pa may makapigil, sinindihan ni De Leon ang isang pusporo at inihagis ito sa motorsiklo. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang apoy, nilamon ang lumang motorsiklo hanggang sa maging isang malaking siga sa gitna ng kalsada. Ang itim na usok ay umakyat sa kalangitan, nagdagdag sa nakakatakot na eksena. Tanging pagtingin na may mga matang puno ng luha ang nagawa ni Aling Elena. Nanginginig ang kanyang katawan, pinapanood ang mahalagang ari-arian na binili niya mula sa kanyang pinaghirapan sa buong buhay niya na ngayon ay nasusunog sa harap ng kanyang mga mata. Ang itim na usok mula sa nasusunog na motorsiklo ay umakyat ng mataas sa kalangitan. Isang palatandaan ng trahedyang naganap sa gitna ng kalsada ng baryo. Ang amoy na nasusunog na gasolina na humalo sa mainit na hangin ay sumisikip sa dibdib ng sinumang nasa paligid. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsimulang magdatingan ang mga residente. May mga tumatakbo, mayroon ding nag-aatubiling lumapit, naakit ng nakakatakot na tawa ni De Leon. Nakita nila mismo kung paano sinunog ang motorsiklo ng isang matandang babae ng walang awa. Ngunit, walang sinuman ang naglakas loob na kumilos. Ang takot sa unipormeng kayumanggi na suot ni De Leon ay nagpatikom sa kanilang mga bibig, mas pinili nilang maging tahimik na manonood ng kawalang katarungan. Ilang mga kabataan na may dalang cellphone ay sinubukang i-record ang pangyayari. Nanginginig ang kanilang mga daliri. Ang screen ng kanilang mga telepono ay nanginginig kasabay ng kanilang mga kamay. Alam nilang mahalaga ang recording bilang ebidensya, ngunit ito rin ay isang banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, ang iba pang mga residente ay nanatiling nakatayo, tahimik at nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng awa kay Aling Elena, ngunit ang kanilang mga labi ay nakasara dahil sa takot. Si De Leon ay kilala bilang mabangis, brutal, at hindi nag-aatubiling manakit ng sinumang lalaban sa kanya. Alam ng lahat na kapag siya ang kinalaban, maaaring masira ang buhay sa isang iglap. Sa gitna ng ihin, si De Leon ay nakatayo ng tuwid, taas noo. Tila nagagalak siya sa palabas ng apoy na lumalamon sa lumang motorsiklo. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang matigas na mukha, na nagdagdag sa kanyang nakakatakot na anyo. Ang kanyang tingin ay paikot-ikot, hinahamon ang sinumang maglakas loob na lumapit. Ang kanyang ngiti ay malapad, ang kanyang tawa ay malakas, na para bang nanalo siya sa isang labanan. Sa harap ng mga maliliit na mamamayan, ipinakita ni De Leon ang kapangyarihang hawak niya, ipinapakita na walang sinuman ang maaaring humadlang sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, si Aling Elena ay nakahandu sa isalupa. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa mula sa mga sampal at sipakanina. Gamit ang natitirang lakas, sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, humalo sa dugo na tumutulo mula sa kanyang labi. Tiningnan niya ang motorsiklo na ngayon ay mga abo na lamang, at ang kanyang iyak ay bumuhos ng hindi mapigilan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay napakasakit, tumutusok sa puso ng sinumang makakarinig. Ngunit sa harap ng tawa ni De Leon at ng katahimikan ng mga residente, ang kanyang iyak ay tila walang kabuluhan, isang tahimik na sigaw lamang ng isang maliit na mamamayan na inapakan ng kapangyarihan. Sa kanilang simpleng bahay, ang kapaligiran ay tahimik sa simula. Kakarating lang ni Clara mula sa eskwela, suot pa rin ang kanyang puti at abong uniporme. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa likod at ang kanyang itim na backpack ay nakalatag pa sa upuan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nawasak. Isang kapitbahay ang dumating na may mukhang balisa, humihingal at may dalang balitang nakakagimbal. Sa isang boses na nanginginig, sinabi ng kapitbahay na ang kanyang ina, si Aling Elena, ay dumanas ng kalupitan sa kalsada, sinampal, sinipa, at ang kanyang motorsiklo ay sinunog ng isang pulis. Nang marinig iyon, tila nanigas ang katawan ni Clara. Kumulo ang kanyang dugo, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Clara palabas ng bahay. Iniwan ang lahat ng kanyang dala. Hindi niya alintana ang matinding sikat ng araw.
Isang bagay lang ang alam niya, kailangan niyang mahanap ang kanyang ina. Mabilis ang kanyang mga hakbang, habol ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa pagod. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng kanyang ina na puno ng sugat. Ang katawan ng kanyang ina na inalagaan niya ng may pagmamahal ay ngayon ay nagdurusa sa isang hindi makatwirang kalupitan. Ang kalsadang tinatahak niya ay tila napakahaba, na para bang bumabagal ang oras para pahirapan ang kanyang pusong balisa. Pagdating sa ospital, agad na nagtungo si Clara sa silid kung saan ginagamot ang kanyang ina, kumakabog ang kanyang dibdib. Doon, isang nakakadurog na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang ina ay nakahiga ng mahina sa kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay putok, at ang dugo ay tuyo na sa kanyang sentido. Ang blusang suot ng kanyang ina ay marumi na at may mga bahid ng dugo. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Agad siyang lumapit at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina, na para bang gusto niyang magbigay ng lakas. Inay, mahina niyang sabi, ngunit nanginginig at puno ng sakit. Sa isang mabigat na hininga at nanginginig na boses, isinalaysay ni Aling Elena ang lahat ng nangyari sa kanya. Bawat salita ay lumabas ng dahan-dahan, ngunit malinaw, inilalarawan kung gaano kalupit ang ginawa ni De Leon sa gitna ng kalsada. Ikinuwento niya kung paano siya sinampal, sinipa, hanggang sa sinunog ang kanyang motorsiklo nang walang makatwirang dahilan. Bawat pangungusap ay tumagos ng malalim sa puso ni Clara, nagsindi ng apoy ng galit na hindi mapapatay. Mula sa inosenteng mukha ng isang estudyante sa high school, isang ibang tingin ang lumabas, isang tingin ng isang anak na handang lumaban, na hindi mananahimik habang inaapakan ang danga ng kanyang ina. Pumatak ang mga luha sa pisngi ni Clara. Ngunit sa likod ng kalungkutan, mayroong nag-aalab na apoy ng galit. Ang kanyang puso ay naggangalit na tila may mga baga na sumusunog sa kanyang dibdib. Isang simpleng dalaga sa high school ay naging isang apoy ng paglaban. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina at nangako sa kanyang sarili na hindi siya mananahimik. Ang kalupitan ni De Leon ay hindi lamang isang insulto sa kanyang ina, kundi isang insulto sa lahat ng maliliit na mamamayan. Ipinangako ni Clara na hahanapin niya ang katarungan, kahit na kailangan niyang harapin ang isang aroganteng kapangyarihan. Walang pag-aaksaya ng oras, tumayo siya mula sa tabi ng kama ng kanyang ina. Suot pa rin ang kanyang puti at abong uniforme na ngayon ay bas na ng pawis at luha. Mabilis siyang lumabas ng ospital. Ang kanyang mahabang buhok na nakatali ay sumasayaw sa bawat hakbang niya. Nakita ng mga tao sa paligid ang isang ibang tingin sa kanyang mga mata, hindi na ang tingin ng isang inosenteng estudyante, kundi isang matalim na tingin na naglalaman ng katapangan. Dinala siya ng kanyang maliliit na paa sa istasyon ng pulis, ang lugar kung saan dapat managot si De Leon sa kanyang mga ginawa. Pagdating sa istasyon, diretsong pumasok si Clara nang may matatag na mga hakbang. Ang kapaligiran sa loob ay tahimik at mabigat. Ilang pulis na nakakita sa kanya ay nagtinginan lamang, walang naglakas loob na magsalita. Tiningnan ng dalaga ang paligid, hinahanap ang taong kinamumuhian niya, si De Leon. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Ang pagkadismaya na maihalong galit ay nagpamula sa kanyang mukha, humahabol ang kanyang hininga. Nang malapit nang sumabog ang kanyang emosyon, isang matabang lalaki na may kumpletong uniforme ang lumabas mula sa kanyang opisina. Siya ang hepe ng pulisya, si Police Captain Sandoval. Sa isang mahinang tono, ngunit puno ng otoridad, tinawag niya si Clara para umupo at huminahon sa kanyang malamig na opisina. Pinakinggan ni Captain Sandoval ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Clara. Narinig niya kung paano ginawa ang kalupitan kay Aling Elena, kung paano nang api si De Leon nang walang dahilan, hanggang sa kung paano sinunog ang lumang motorsiklo sa gitna ng kalsada. Tumango-tango si Captain Sandoval na para bang nagmamalasakit. Pagkatapos, sa isang mahinahong boses, nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital. Ang mga salitang iyon ay tila kapanipaniwala. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na kakaiba. Tiningnan ni Clara si Captain Sandoval nang may pagdududa, nararamdaman ang isang nakatagong kasinungalingan sa likod ng kanyang mga pangako. Gayunpaman, pinili niyang manahimik muna. Dahil sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Kakahakbang pa lamang ni Clara palabas ng istasyon ng pulis.
Ang mainit na hangin ng tanghali ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, biglang may narinig siyang mabilis na mga yabag mula sa likuran. Sa isang iglap, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likod. Ang katawan ni Clara ay tumilapon pasulong, bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpagulat sa ilang mga residenteng nasa paligid ng istasyon. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong bumangon, si De Leon, na may malaking katawan at mabangis na mukha, ay nakatayo na sa ibabaw niya, nakatingin ng may mabangis na mga mata na puno ng galit. Sa isang magaspang na kilos, sinabunutan ni De Leon ang buhok ni Clara, at kinalagad siya palabas ng istasyon na parang isang hayop na walang kalaban-laban. Ang puti at abong uniforme na suot ni Clara ay kinalagkad sa maalikabok na sahig, na nagdulot ng mga galos at dugo sa kanyang mga tuhod. Isang pigil na iyak ang lumabas sa kanyang bibig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na lalong nag-aalab. Sa harap ng maraming tao, paulit-ulit na sinuntok ni De Leon ang mukha ni Clara. Sunod-sunod na suntok ang dumapo, nag-iwan ng mga pasa sa mukha ng dalagita. Bawat suntok ay naging simbolo ng kabrutalan ng isang alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta, ngunit siya pa ang nang-aapi. Lalong dumami ang mga tao, ngunit wala ni isa man ang naglakas loob na lumapit para pigilan siya. Nakatayo lamang sila, ang ilan ay nagtakip ng bibig gamit ang dalawang kamay, ang iba naman ay yumuko, hindi kayang makita ang kalupitan. May ilan ding lihim na nag-record, ngunit nanginginig ang kanilang mga puso sa takot na mahuli. Ang kapaligiran ay naging nakakatakot, na para bang pati ang hangin ay humihinto sa paghinga. Alam ng lahat na ang kanilang nasasaksihan ay isang uri ng karahasan na lagpas na sa hangganan ng pagkatao. Ngunit ang takot sa unipormeng kayumanggi ay nagpatikom sa kanilang katapangan. Sa gitna ng kanyang brutal na aksyon, huminto sandali si De Leon at sumigaw ng malakas. Ang kanyang boses ay umalinggaw hanggang sa labas ng bakod ng istasyon. Sino mang lalaban, ito ang kahihinatnan. Ang sigaw na iyon ay parang isang latigo na humampas sa puso ng mga residente. Malinaw ang mensahe, sino mang maglakas loob na labanan siya ay magkakaroon ng parehong kapalaran ni Clara. Nakatayo siya ng tuwid, puno ng pagmamalaki, na para bang ang karahasang ginawa niya ay isang anyo ng absolutong kapangyarihan na hindi maaaring gambalain. Samantala, si Clara, na may pasa sa mukha at puno ng sugat ang katawan, ay tumingin pabalik ng may nag-aalab na mga mata ng isang biktima na tumatangging sumuko. Ang sakit na ito ay magiging gatong lamang para sa isang mas malaking paglaban. Ang katawan ni Clara ay nakahandu sa isalupa, ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay putok, at may tumutulong dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit sa likod ng sakit, mayroong isang bagay na nagsimulang bumangon sa loob niya. Ang apoy na matagal nang nakatago, ang apoy na isinilang mula sa kawalang katarungan na dinanas ng kanyang ina, ay ngayon ay nagliliyab ng maliwanag. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay De Leon. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang mahinang dalagita sa high school, kundi tingin ng isang mandirigma na tumatangging sumuko. Ang sakit ay naging gatong, ang mga sugat ay naging lakas. Dahan-dahan ngunit tiyak, idiniin ni Clara ang kanyang dalawang kamay sa lupa at nagsimulang bumangon. Ang mga residenteng nakakita ay natigilan, ang ilan ay napigil pa ang kanilang hininga. Si De Leon, na nakatayo ng mayabang sa harap niya, ay hindi inaasahan na makakabangon pa ang dalagita. Ngunit sa likod ng payat na katawan ni Clara, mayroong isang lakas na hindi pa nakikita noon. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom ng mahigpit, lumitaw ang mga ugat, at sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang tuwid na suntok sa mukha ni De Leon. Ang suntok ay tumama ng husto, na nagpasuray sa malaking katawan ni De Leon, bumagsak ito ng walang kalaban-laban. Ang tunog ng suntok ay umalinggaw ng malakas, na nagpagulat sa lahat ng residente hanggang sa sila ay biglang nagsigawan. Sila na kanina ay tahimik lamang, ngayon ay kumikinang ang mga mata habang nasasaksihan ang isang himala. Isang estudyante sa high school ang nagawang labanan ang isang pulis na kinatatakutan ng marami. Si Clara, na may payat na katawan at suot na puti at abong uniforme na ngayon ay marumi na, ay nakatayo ng mayabang sa gitna ng iin. May mga sugat sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding isang maliit na ngiti na puno ng kumpiyansa. Hindi na siya isang biktima lamang. Siya ay simbolo ng paglaban ng maliliit na mamamayan. Si De Leon, nakadarating lang bumagsak, ay sinubukang bumangon.
Ngunit hindi binigyan ni Clara ng pagkakataon. Sa isang lakas na ikinagulat ng lahat, hinawakan niya ang kayumangging uniporme ni De Leon at binuhat ang malaking katawan nito ng madali na para bang walang bigat. Ang mga residenteng nakakita ay napigil ang hininga, hindi makapaniwala na isang dalagita ang kayang buhatin ang isang lalaking may matipunong katawan ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Clara na ang katapangan at katarungan ay maaaring magdulot ng pambihirang lakas. Si De Leon, nakaraniwang hari ng kalsada, ngayon ay nakabitin ng walang magawa sa kamay ng isang estudyante sa high school. Sa gitna ng hiyawan at pagkamangha ng mga taong nagkukumpulan, si Clara ay nakatayong matatag habang mahigpit pa ring hawak si De Leon na nakabitin at walang magawa. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat, may dugo na tumutulo sa kanyang baba. Ang puti at abong uniforme na suot niya ay punit-punit na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may lakas na hindi mapapatay. Habang humahabol ang hininga, tumingin siya ng diretso sa mga tao at sumigaw ng malakas. Biktima ako. Pero hindi habang buhay, talo ang biktima. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, tumago sa puso ng bawat isa na nakarinig. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panginginig ng katapangan sa mga taong kanina itahimik lamang. Ipinagpatuloy niya sa isang boses na lalong lumakas at puno ng apoy ng paglaban. Kayang pabagsaki ng maliliit na tao ang isang mapang-aping kapangyarihan. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang sigaw, kundi isang panunumpa na nagsindi ng diwa. Para sa mga residente, ang mga salitang iyon ay parang isang malaking gong na gumising sa kanilang mga kaluluwang matagal ng inaapi. Ang kanilang mga mata na dati puno ng takot ay nagsimulang magpakita ng katapangan. Nakita nila mismo kung paano ang isang bata, isang estudyante sa high school na payat, ay kayang tumayo laban sa isang pulis na matagal na nilang kinatatakutan. Walang pag-aaksaya ng oras, ginamit ni Clara ang kanyang lakas. Sa isang mabilis at malakas na kilos, ibinalibag niya ang malaking katawan ni De Leon sa bakod ng istasyon ng pulis. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang katawan ni De Leon sa bakal na bakod hanggang sa ito'y yumupi. Umuga ng malakas ang bakod, may mga bahagi pang ang nabali at natanggal. Si De Leon ay bumagsak sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Sa unang pagkakataon, ang lalaking matagal nang naghasik ng takot ay mukhang walang magawa sa harap ng maliliit na tao. Ang mga residenteng nakasaksi sa pangyayari ay biglang nagsigawan. May mga pumalakpak, may sumigaw ng suporta, at mayroon pang napaiyak, dahil sa wakas ay may naglakas loob na lumaban. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw na nagpabago sa kapaligiran. Mula sa nakakatakot na katahimikan, ito'y naging isang nag-aalab na diwa ng paglaban. Si Clara ay nakatayo sa gitna ng ihin, puno ng sugat ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang aura ay parang isang bayani. Ipinakita niya na kayang talunin ng katapangan ang takot, at ang katarungan ay maaaring isilang mula sa kamay ng isang taong itinuturing na mahina. Ngunit ang lahat ng nangyari sa tanghaling iyon ay simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Nang gabi na at nagsimula ng huminahon ang ospital, tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Si Clara ay nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, namamaga pa rin ang kanyang mga mata. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng voice message. Sa una, nag-alinlangan si Clara na buksan ito, ngunit ang kanyang kuryosidad na may halong malakas na kutob ay nagtulak sa kanya na pindutin ang play button. Mula sa maliit na speaker ng kanyang telepono, narinig niya ang mga boses ng mga lalaki na nag-uusap sa mahinang tono, ngunit puno ng lihim. Ang laman ng recording ay nakakagulat. Hindi lamang si De Leon ang narinig, kundi pati na rin ang ilang iba pang pamilyar na boses. Binanggit nila ang mga pangalan ng matataas na opisyal, at isa na rito ay si Captain Sandoval, ang hepe ng pulisya na nangako kaninang sasagutin ang gastusin sa ospital. Malinaw ang boses. Inutusan ni Captain Sandoval na isara ng mahigpit ang kaso ni De Leon, at iminungkahi pa na ang mga residenteng nag-record ng pangyayari ay dapat takutin para burahin ang ebidensya. Mas nakakagulat pa, malinaw na narinig ang usapan tungkol sa isang iligal na negosyo, smuggling ng mga mamahaling bagay na protektado ng isang network ng mga pulis, opisyal, hanggang sa malalaking negosyante. Napigil ni Clara ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang telepono. Tila gumuho ang kanyang mundo.
Ang kanyang ina ay hindi lamang biktima ng arogansya ng isang tiwaling opisyal, kundi ng isang maruming sistema na maayos na tumatakbo sa likod ng mga anino. Ang taong inakala niyang maaasahan, si Captain Sandoval, ay bahagi pala ng madilim na bilog na iyon. Ang lahat ng matatamis na pangako sa kanyang opisina kanina ay isang maskara lamang para patahimikin ang galit ng isang bata. Ang katotohanan ito ay nagsindi ng isang bagong apoy sa dibdib ni Clara, isang apoy na mas malaki kaysa dati. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi na lamang laban kay De Leon, kundi laban sa isang network ng kapangyarihan na malalim na ang ugat. Nang gabing iyon, nakaupo si Clara sa dilim ng silid sa ospital. Ang malabong ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukhang puno ng suga. Ngunit ang kanyang mga mata ay lalong tumalim. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang recording, sinisigurado ang bawat salita, bawat pangalan, bawat ebidensya. Alam niya ang malaking panganib na naghihintay kung ang impormasyong ito ay mapunta sa maling kamay. Ngunit alam din niya na kung maipapakalat ang recording na ito, magkakaroon ng isang malaking bagyo na iayanig at magbubukas sa kabulukan na matagal nang nang-aapi sa mga tao. Ang laban ni Clara ay nagbago na. Mula sa pagiging biktima, ngayon siya na ang maihawak ng susi sa isang lihim na maaaring magpabagsak sa mga makapangyarihan. Tinitigan ni Clara ang screen ng kanyang cellphone, naninigas ang kanyang mukha. Ang voice recording na kanyang pinakinggan kagabi ay mas lalong naging makatotohanan. Nagsimula niyang mapagtanto na ang pangako ni Captain Sandoval na sagutin ang pagpapagamot ng kanyang ina ay isang maskara lamang, isang tusong paraan para patahimikin siya at hindi na magreklamo pa. Ang mga matatamis na salita na puno ng empatya ay isang bitag lamang pala. Isang paraan para pakalmahin ang isang estudyante sa high school para hindi maikalat ang katotohanan. Lalong uminit ang ulo ni Clara nang mapagtanto niyang niloko siya, at ang kanyang ina ay ginawang biktima ng isang sistemang malalim na ang ugat. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Marami sa mga residente ang tunay na nag-record ng kalupitan ni De Leon sa kalsada. Ngunit isa-isa, nawala ang mga video na iyon mula sa kanilang mga cellphone. May nagsabing pinuntahan sila ng mga hindi kilalang tao sa gabi at pinilit na burahin ang ebidensya. Mayroon pang ang tinakot na ikukulong kung maglalakas loob na ipakalat ang recording. Ang banta na iyon ay nagpatikom sa mga residente. Walang nangahas na magsalita kahit na alam nila ang katotohanan. Para kay Clara, lahat ng ito ay patunay na isang malaking kapangyarihan ang kumikilos para pagtakpan ang kaso na nakakahiya sa kanila. Bawat piraso ng impormasyon na kanyang naririnig ay mas lalong naglilinaw kung sino ang nasa likod ng lahat. Si Captain Sandoval, na may mukhang puno ng otoridad at malumanay na boses, ay ang mastermind na tinitiyak na lahat ng ebidensya ay mawawala. Siya ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na takutin ang mga residente. Siya ang nagpoprotekta kay De Leon mula sa batas. At higit pa riyan, siya ang koneksyon sa isang malaking network na nagtatakip sa lahat ng kabulukan sa likod ng uniforme. Ang madilim na lihim na ito ay nagpakilabot kay Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang kalaban. Ngunit sa halip na matakot, lalong tumibay ang determinasyon ni Clara. Napagtanto niya na ang kanyang ina ay isa lamang sa maraming maliliit na biktima ng malaking larong ito. Kung mananahimik siya, marami pang ibang Aling Elena ang magkakaroon ng parehong kapalaran. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa labas ng bintana ng ospital, tumatago sa dilim ng gabi. Ang apoy ng paglaban ay hindi na lamang para sa kanyang ina, kundi para buksan ang itim na tabing na pinamumunuan ng mga makapangyarihan. Ang madilim na lihim ni Captain Sandoval ay ngayon ay isang pasanin at isang sandata. At alam ni Clara na kailangan niyang tahakin ang isang mapanganib na landas para ilantad ang lahat. Alam ni Clara na ang pananahimik ay pagsuko, at ang pagsuko ay pagpayag na magpatuloy ang kasamaan. Sa buong determinasyon, nagpasya siyang gumawa ng isang mapangahas na hakbang. Ang voice recording na kanyang natanggap ay agad niyang kinopya sa ilang mga device. Alam niyang napakahalaga ng ebidensyang ito para itago lamang sa sarili. Sa nanginginig na kamay ngunit matatag na puso, kinontak niya ang isang independent journalist na kilala sa kanyang katapangan na magbunyag ng malalaking kaso ng walang takot sa panggigipit. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe, kasama ang isang bahagi ng recording bilang paunang ebidensya. Pagkatapos, nagset sila ng isang lihim na pagkikita.
Ngunit ang mundo ng katarungan ay hindi ganoon kadali. Ilang oras bago ang kanilang pagkikita, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang journalist na kanyang kakausapin ay biglang nawala ng walang bakas. Hindi na aktibo ang kanyang numero ng telepono at walang tao sa kanyang opisina. Kahit ang kanyang pamilya ay hindi alam kung nasaan siya. Tila may isang madilim na kamay na mabilis na kumikilos para patahimikin ang sinumang mangahas na lumapit sa katotohanan. Natigilan si Clara, nanlaki ang kanyang mga mata. Pumasok ang takot, ngunit sa likod nito ay isang galit na lalong nag-aalab. Napagtanto niya na ang recording na hawak niya ay talagang tumama sa pugad ng isang mapanganib na mafia ng kapangyarihan. Simula noon, naramdaman ni Clara na bawat kilos niya ay binabantayan. Madalas siyang makakita ng mga hindi pamilyar na motor na humihinto malapit sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ina. Ilang mga lalaki na may kahina-hinalang tingin ang paikot-ikot sa paligid ng kanyang eskwelahan na tila naghihintay ng pagkakataon. Ang anino ni De Leon ay laging nagpaparamdam dahil alam niyang hindi ito mananahimik matapos mapahiya sa publiko. Ngunit ngayon, hindi na lamang si De Leon ang kanyang kalaban, kundi ang mga taong nasa likod, mga opisyal na may magagarang damit at mga alagad ng batas na komportabling nakaupo sa kanilang mga pwesto. Nang gabi na at pauwi na siya mula sa ospital, mabilis na naglakad si Clara, dala ang kanyang itim na backpack. Sa loob ng backpack na iyon ay nakatago ang cellphone na naglalaman ng voice recording, ang tanging ebidensya na maaaring magbunyag ng malaking sabwatan. Alam niyang nasa panganib na ngayon ang kanyang buhay. Ngunit si Clara ay hindi na isang ordinaryong estudyante sa high school na iiyak lamang. Siya ay isang saksi, isang biktima, at isang mandirigma. Kahit na hinahabol ng isang malaking puwersa na gustong patahimikin siya, pinili niyang magpatuloy. Dahil alam niya na kung hihinto siya ngayon, ang boses ng maliliit na tao ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng kalupitan. Nang gabing iyon, tahimik ang ospital. Tanging ang tunog ng AV drip at ang pagtibok ng orasan sa dingding ang maririnig sa silid. Si Clara ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa tabi ng kama, nakatingin sa mukha ng kanyang ina na mahimbing na natutulog. Ang kanyang itim na backpack ay nasa sahig, naglalaman ng voice recording na ngayon ay isang pasanin at isang sandata. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bintana, ngunit hindi niya alam kung bakit tumayo ang kanyang mga balahibo. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi tama. At tama nga siya, dahan-dahang umingit ang bintana ng silid, bumukas mula sa labas, na nagpalingon sa kanya ng may nanlalaking mga mata. Isang misteryosong lalaki ang pumasok ng may mahinahong kilos, ngunit puno ng otoridad. Ang kanyang katawan ay mataas at matipuno, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na maskara. Tanging ang kanyang matatalim na mata ang nakikita sa ilalim ng malabong ilaw. Ang kanyang mga bota ay halos walang ingay sa sahig, na para bang sanay siyang kumilos sa mga anino. Agad na tumayo si Clara, handang lumaban. Ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay ng mahinahon na para bang hindi siya naroon para manakit. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng banta nang sabihin niya, "Masyado ka nang lumayo, Clara. Hindi mo alam kung sino talaga ang kalaban mo." Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang kutsilyo, nagpakabog sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay naglabas ang lalaki ng isang makapal na itim na folder mula sa ilalim ng kanyang madilim na jacket. Inilagay niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama nang may dahan-dahan, ngunit mariing kilos, na para bang ang bagay na iyon ay ang susi sa lahat. Nang hindi naghihintay ng tugon, umatras siya at muling tumalon palabas ng bintana na parang isang anino. Nawala sa dilim ng gabi. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi normal. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang folder. Ang kuryosidad na may halong takot ay bumabagabag sa kanyang isipan. Ano man ang nasa loob nito ay maaaring magbago sa lahat. Humihingal, binuksan ni Clara ang folder. Sunod-sunod na mga litrato ang kumalat sa mesa. Natigilan siya. Namutla ang kanyang mukha. Nandoon ang mga litrato niya mula pagkabata, mula sa kindergarten hanggang sa pagiging dalaga. Ngunit ang halos nagpahinto sa kanyang paghinga ay ang huling litrato. Isang litrato ng kanyang ama, na matagal na niyang inakalang nawawala na nakatayong kasama si De Leon at si Captain Sandoval sa isang madilim na pagpupulong. Malinaw ang larawan, imposibleng magkamali.
Nakangiti ang kanyang ama, nakikipagkamay sa kanila, na para bang bahagi ng maruming bilog na kanyang nilalabanan ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Clara, nanghina ang kanyang katawan, at isang malaking tanong ang sumabog sa kanyang isipan. Totoo ba na ang sarili niyang kadugo ay bahagi ng madilim na network na ito?